Let's pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Ito po yung time na inilaan mo para sa amin, para kami ay dumulog sa inyo, mag-aral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ipadala niyo po sa amin ang inyong banal na espiritu para po aming maunawaan ang salita mo. Gabayan niyo po kami, Panginoon. At ang dalangin namin, hindi lamang po namin maunawaan, kundi magawa naming maipamuhay ang salita mo. Magawa naming makasunod sa aming Panginoong Hesus, sapagkat ang layunin ng buhay namin ay maging katulad ng aming Panginoong Hesus. So, Lord, abutin niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po, sapagkat patuloy niyo kaming minamahal. Patuloy nyo kaming kinakalinga, Panginoon. Maraming salamat po. So Lord, lahat po ng ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo. Sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay, so nandito na tayo ngayon sa pag-aaral, no? Sa aklat ni Juan. At syempre, nandun na tayo sa Juan 5:19. Siguro, tuloy-tuloy na natin hanggang 47, no? Okay, so ito yun, ano. Ayan, so syempre, babasahin natin yung ating pag-aaralan para meron tayong sinusundan. Nababasa ba yung ano? Nababasa ba natin yung nandyan sa screen? Kayang basahin o maliit? Kaya naman, oh, sige. So nasa screen naman siya, no? So ayan, pabasa nga tayo nito, nitong nasa screen. Ayan. Basa mula kay Juan 5:19-7. Ang pangyarihan ng anak, kahit sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sariling lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at pinakikita ng anak ang lahat ng ginagawa niya. Sigit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita at kanya ng Ama, sa kanya ng Ama, upang kayo'y mamangha kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay. Gayon din naman, binubuhay ng Ama ang sinumang nais niyang buhay. Hindi yung mahatol, gayon naman ang Ama, sa halip ay binigay niya sa anak ang buong kapangyarihan, humatol, upang maparangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagkaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Okay. So, ayan. So, sunod natin yung next part. Ayan. So, sunod lang natin. Ayan. So, ito yung karugtong niya. 24. Yan. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi makatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating sa oras at ngayon na nga ang narinig ng mga patay ang ating anak, ang tinig ng anak ng Diyos. At ang sino mang makikinig sa kanya ay mabubuhay. O paanong ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ng anak na kapangyarihan kumatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong paghag sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon tungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Yun. So, yun yung isang bahagi ng ating pag-aaralan ngayon. Yung
Nakasulat sa Juan 5:19 hanggang 47. Ano? Siyempre tuloy-tuloy tayo yan, no? So, nabasa natin nung nakalipas at napag-aralan yung tungkol sa yung paralitiko, di ba? Na nasa pool ng Bethesda, no? Nasa pool, no? Yung pag gumalaw ang tubig, sabi doon na gagaling ang unang pupunta doon sa tubig, no? So, dahil doon sa milagro na ginawa ng Panginoong Hesus, nagalit sa kanya ang mga leader, no, ng sabi doon Jewish leader, yung mga Hudyo, leader ng mga Hudyo, no? At inakusahan si Hesus na lumalabag sa Sabat, no? At marami pang iba silang binanggit, no? At ang pinakamaano doon, mabigat yung sabi nila, "Oy, inaangkin mo na ikaw ay kapantay ng Diyos, no? Dahil tinatawag mo ang Diyos na iyong Ama." No? At syempre, alam natin na yung claim na yon ni Jesus, yun talaga yon, no? Yun talaga yung tamang pag-intindi noon na si Jesus, dahil doon sa kanyang pagsasabi na ang Diyos ay kanyang Ama, at yung Sabat kaya niyang baguhin o at least ipaliwanag na parang ito ang tunay na kapaliwanagan ayon sa Ama, eh talagang ang ano niya doon ay pantay siya ng Ama, no? Grabe. Yung Ama, yung boses ng Ama, parang yun yung boses ni Jesus. Ito ang tunay na kahulugan ng Sabat. So, yung mga aral, yung mga matatalino, parang sabi nila, teka muna, talagang pinapantay mo ang sarili mo sa Diyos, no? At dito tuloy-tuloy yung kanilang pag-uusap, no? Dito sa John 5:19 to 47. Maraming kapahayagan tayong makikita diyan. Marami pang mga mababasa tayo kung paanong ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Sino ba siya? Sino ba talaga si Jesus? 'Di ba 'yun ang naman talaga ang layunin ni Juan kung bakit niya sinulat ang kanyang aklat. Ipakilala kung sino si Jesus, at kapag ka nakilala, panampalatayanan si Jesus, at pag pinanampalatayanan si Jesus, magkakaroon ang tao ng kaligtasan. Yun ang sabi diyan, yung layunin ng aklat. Okay, so tuloy-tuloy tayo doon. Okay, so sa verse 19, walang magagawa ang anak. Sabi, pakatandaan ninyo, walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. So, ano yung ano doon? Ano yung grabing pagpapakita, no? Itong dalawang itong binasa natin. Ano yung parang nakatagong kahulugan diyan na sinasabi? So si Jesus, napakalapit ng kanyang relasyon sa Ama na ang mga bagay tungkol sa Diyos Ama, sabi niya doon, nakikita kong ginagawa niya. Grabe namang ano yun, ano? Ano kaya yun? Literal kaya yun o figurative? Ano kaya yung salitang yun? Nakikita kong ginagawa ng Ama. Diba? Yung sabi, nakikita kong ginagawa. Kung ano ang ginagawa ng Ama, yun din daw ang ginagawa niya. No? Kung ikaw, halimbawa, ano yan kaya? Talagang nakikita niya o parang yung salita na yan, figurative lang yan. Parang inilalarawan niya yung isang bagay na mayroon siyang ibig lang ipakahulugan. No? Kasi pwedeng ang talagang kahulugan nito, ang anak ay sobra-sobra ang kalapitan sa kanyang Ama, at hindi lamang yung kalapitan, kundi
lahat ng gusto ng Diyos Ama, yun lang ang nagagawa niya. So grabe yung ano, no, parang wala siyang ginagawa na hindi kalooban ng Ama. So ibig sabihin, grabe kalapit, grabe yung relasyon. Ano? Di ba? Parang ano yun, walang misunderstanding. Kumbaga, di ba minsan pag may dalawang tao na nag-uusap, minsan kahit na parang malinaw yung usap, pag hiwalay, yung pala hindi pala naintindihan. Marami kayang ganun. Kahit sa trabaho, may ganun no? Binigyan ng instruction ng boss, nung ginawa, ano ginawa mo? Hindi pala naintindihan. Hindi pala naintindihan. Yung mga ganun kaya, ang dami kayang kwentong ganun na hindi pala naintindihan. Pero dito, walang... Maraming nagkakamali. Oo, maraming ganun no? Yun yung nagiging problema minsan Kaya siguro, isa sa mga dahilan nga, di ba sa inyo nga, kailangan marunong ka umintindi ng Japanese. Baka hindi mo maintindihan yari tayo. Di ba? So pero dito, ano yung talagang binibigyan ng diin Una yung kalapitan ng relasyon ni Jesus sa Ama. At hindi lang sila malapit na parang kundi yung kalapitan na yon lahat ng bagay parang sakop. No? Kasi pinapakita yung si Jesus talagang in perfect harmony with the Father. Parang walang rough edge yung relasyon. Walang harang. Talagang buong-buo. No? Wala man lang ayos na ayos ang relasyon ni Jesus sa Diyos Ama. Yan yung yung pinapakita dito sa verse 19. At sabi niya doon sa 20, sabi niya sa 20, di ba? Idinugtong niya diyan sa verse 20, no? Sabi niya sa verse 20, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at sabi dito, ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha. So kung babalikan natin yung context, ano ba yung ginawa ni Jesus? Nagpagaling, gumawa ng milagro, kamangha-mangha yun. At sabi ni Jesus, kaya ko yan nagawa dahil ipinakita yan sa akin ng Ama. Di ba? So yung kamangha-mangha nangyari dahil sabi ni Jesus, ipinakita yan ng Ama sa akin. So yung again yung kalapitan sobra yung lapit. At saka ano ba yung salita na binanggit diyan? Sabi doon, minamahal ng Ama ang anak. Minamahal ng Ama ang anak. No? So ang pagmamahal pala ay pagkakaroon ng napakaayos na relasyon na open, bukas na bukas, na nagkakaunawaan yung mga bagay na nasa iyo, naiintindihan ko, yung mga bagay na nasa akin, naiintindihan mo. So yung pag-ibig pala dito at least na makikita natin yung openness. Tama ba? Meron bang ganong dating na sabi ang pagmamahal sa pagitan ng ama at ng anak ay grabing bukas na bukas. Kumbaga walang inililihim, walang nakatago. So kung ilalagay natin kaya yan sa halimbawa, ilapat natin sa buhay ng tao. Siguro halimbawa, mag-asawa. Kasi yun ang isa sa
pinaka malapit na paghahalin tulad no? Yung kalapitan. So walang no, ibig sabihin lubos-lubos ang pagkakaunawaan, lubos-lubos ang pagkakaintindihan, at walang salungatan na nangyayari. Dahil si Jesus, buong-buo yung kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Buong-buo. Di ba? Grabe yung doon At sabi niya, dahil diyan, maraming mga bagay pa kayong makikita na kamangha-mangha. Bakit? Dahil yung mga bagay na nasa Ama, yon ang mga bagay na gagawin ko. Di ba? So, grabe yun, Siyempre, doon sa verse 21, sabi niya dyan, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng Ama, sa halip ay ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Ayan, so dito palalim ng palalim, talagang yung siguro pag naririnig mo to, so talagang sasabihin mo, Diyos ka ba? Talagang yung dating ganun ka kalapit sa Diyos. Kung narinig mo si Jesus na ganito yung sinasabi, talagang ganun ka kalapit sa Diyos, no? Dito sa verse 21, sabi diyan, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay, ay binibigyan sila ng buhay. Gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. So, ibig sabihin dito, may ibang hindi na siya, tingin ko, pag tinignan natin maigi, hindi na siya literal na yung physically dead, no? Kundi dito, meron ng ideya ng pagbuhay spiritually. Hindi lang to pagbuhay na yung Kasi hindi pa time para magkaroon ng bodily resurrection nung sinasabi to ni Jesus. Hindi pa naman niya binubuhay yung mga patay na namatay physically. Diba? May mga kwento na binuhay niya, pero dito wala pa siyang binuhay na patay. Ano kaya tong Ano kaya yung patay na binabanggit niya? Ano kaya yung patay na yon, no? Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay. Di ba? So dito talagang yung nagkakaroon ulit ng shifting yung pag-uusap nila. Yung parang kay Nicodemo na naiintindihan ni Nicodemo physical, sabi ni Nicodemo, paano ba ipapanganak muli ang tao? Matanda na nga Hindi na yan makakapasok ulit sa tiyan ng nanay. So paano po siya ipapanganak muli? Ganito rin yan Ito naman dito, no? Yun din ang ibig tukuyin yan So yung pagkabuhay na mag-uli na binabanggit dito ni Jesus, yun yung pagkabuhay ng ng espiritu. Patay tayo dahil sa kasalanan. Hiwalay tayo sa Diyos. Pero ngayon, ibinangon ng Ama, no? At katulad ni Jesus, ibinangon din ng Panginoong Jesus para para mabuhay. So dito yung dito pinapakita, no? Ito ay may kinalaman na ito sa yung tinatawag natin na bagong buhay, yung pagkakaroon ng buhay spiritual, pagkakaroon ng kaligtasan. Yan yung mga magkakasing kahulugan pagkakaligtas, pagkabuhay muli. Dito pagbangon muli, yun ang salita diyan. So ito yun So ibig sabihin,
lumipat si Jesus, no? Papumunta ulit siya doon sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at pagkabuhay ng totoo. Hindi na mapapahamak, meron ng buhay na walang hanggan. So sabi sa 22, hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak. Okay. Dito, no? Sabi doon, hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Ang tanong diyan, bakit ibinigay kay Jesus ng Ama ang kapangyarihang humatol? Ano kaya ang dahilan nun? Bakit ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus yung kapangyarihang humatol, yung authority? Pangyarihang humatol, binigay ng Jesus. Binigay ng Ama kay Jesus yung paghatol sa mga tao. No? So bakit kaya niya binigay? Ba't binigay ng Ama? Okay. Siguro, ang magandang mangyayari niyan para makita natin ulit, kasi yung pagliligtas ng tao, ibinigay din ng Diyos sa anak. Di ba? Sino ba yung Savior? Sino ba yung tumubos sa tao? Sino ba yung nagbayad ng kasalanan ng tao? Di ba? Sabi nga doon, kung babalikan natin yung pinag-aralan natin dati, yung John 3:17. Ito hindi naparito ang anak upang hatulan ang sanlibutan. Naparito siya upang iligtas ang sanlibutan. Basahin natin yan pag binalikan mo. So kung siya ay naparito para iligtas ang sanlibutan, ano ang mangyayari doon sa mga tao na hindi kumilala sa Kanya? Na-reject siya. Ibig sabihin, dinala niya yung mabuting balita, yung pagliligtas, pero tinanggihan. Diba? Ano mangyayari doon? Dinala mo sa tao ang kaligtasan, pero tinanggihan nila. Actually, parang sasabihin nga natin, sila ang naglagay ng hatol sa sarili nila. Pero of course, sabi dito, ibinigay ng Ama sa anak yung paghatol. Yung sabihin nito ay, yung kaligtasan natin ay nakadikit kay Jesus. Apart from Christ, walang salvation, and apart from Christ, syempre meron doong pagkalayo. Pag nalayo sa Diyos, nahiwalay sa Diyos, ano yun, di ba? So si Jesus ang ang may authority, because siya yung Savior, siya yung pinadala ng Ama para magligtas. At siya rin ang hahatol. So sa atin mga Kristiyano, meron tinatawag na first coming. Okay, ito pinag-aaralan natin. Merong first coming at may second coming. Ang first coming, si Jesus ay dumating sa mundo para iligtas ang mundo. Ayun yung una niyang dating. Namatay siya para bayaran ang kasalanan. Pero babalik siyang muli. At pag bumalik na siyang muli, hindi na Savior. Hindi na siya Savior kasi Savior na siya nung una At yung mga tumanggap sa kanya naligtas na. Ano na ba yung balik niya na pangalawa? Actually, nakakatakot yon dahil ang kanyang pagbalik na susunod, siya na yung judge. Diba? Dito nakalagay binigay ng binigay ng Ama yung paghatol sa kanya. Kailan ni Jesus lubusang gagamitin yan, yung paghatol na yan, pagbalik niya ulit. Ngayon, yung habag ng Panginoon nandito sa atin, yung pagliligtas ng Panginoon nandito sa atin, patuloy na pinangangaral ang salita ng Diyos para may manampalataya at maligtas, pero pagbalik niyang pangalawa, yung tawag natin second coming, babalik na siya noon, hindi na tagapagligtas, kundi judge, Kukunin niya yung mga tao na nanampalataya at hahatulan ang hindi nanampalataya.
At pag ginawa niya yon, sabi doon, mapapangarangalan ng anak. No? Tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Kasi ibig sabihin, nalubos na ang nagawa na ni Jesus ng lubusan ang kanyang gawain. Siya ay tagapagligtas at hukom na parehong kanya yon. Parehong na kay Jesus yon. Savior and Judge. Ang ating tagapagligtas ay siya ding hukom pagdating ng araw. No? So, siya din yung magiging hukom pagdating ng araw. So, kaya dito ang nakalagay, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa anak. So, again, yung kalapitan, nandun na naman ulit yung parang hindi sila pwedeng paghiwalayin. Ang ama ang nagsugo, ang anak ang sinugo. Pag nireject mo ang sinugo, nireject mo din ang nagsugo. Pag nireject mo ang nagsugo, nireject mo na rin ang sinugo. Parang, okay, hindi pwedeng maghiwalay. Okay, hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak sa mga bagay tungkol sa tao. Yan man ay may kinalaman sa creation, yung paglikha, at the same time salvation, yung pagliligtas. No? So, ayan. So, ang magbibigay ng buhay ay si Jesus. Paano yung Father, ganun din. So, sila, yung ama at ang anak, sila yung may prerogative sa Tagalog. Parang sila yung may kakayanan na magbigay ng buhay. So, ano ibig sabihin nun? Si Jesus talaga, nagsishare siya, nakikibahagi siya sa kalikasan ng kanyang ama. At dahil lang, kinukonfirm nito yung kanyang pagka-Diyos. So, kung kaya ng ama, binigay niya sa anak. So, ang anak ay Diyos. 22 hanggang 23, ano ang sabi sa 22? Ayun na, nabasa na pala natin, no? So, dito, ibinigay ng Ama ang buong kapangyarihan na humatol. No? Ibinigay yung kapangyarihang humatol. Minsan, di ba, parang ang hirap, no? Isa sa pinakamalaking problema ngayon ng edukasyon, ididikit ko lang dito sa kasi dito may judgment na kasama eh. Isa sa problema ng edukasyon natin sa Pilipinas, yung tao parang wala silang may ginawa silang mali, hindi sila sisingilin doon. Parang kahit gumawa sila ng mali, parang okay lang. Kaya kung yung mga teacher nila hindi na nila nirerespeto dahil parang sa tingin nila wala naman niyang magagawa eh. May ganun talagang datingan na ngayon eh. Wala naman silang magagawa sa atin eh. Ibig sabihin, kaya hindi nirespeto yung mga teacher dahil wala silang otoridad na magdisiplina. Okay? May karapatan kang magmahal pero wala kang karapatang magdisiplina. Kaya kahit na pinapakita mo na mahal mo yung mga estudyante, pero yung respect hindi nila madampot eh. Hindi nila yung respeto eh. Kasi ang tawag nga natin diyan, parang nagiging na sila, entitled. Ang mga bata ngayon masyadong entitled. Ang pakiramdam nila, lahat ng bagay ay umiikot sa kanila at walang pwedeng magparusa sa kanila. At dahil doon, hindi nila nagagawang magrespeto ng mga tao. Hindi na nila ma-respect dahil parang wala ng authority. Pero dito sa binasa natin, ipinapakita dito sa binasa natin na meron mahalaga ang kakayanang magparusa para ang respeto, paggalang ay makuha mo.
O sabi dito, upang maparangalan ng lahat ang anak. No? Bakit siya mapaparangalan? Dahil yung anak may kakayahang humatol. Pag sinabing humatol, may kakayahang magparusa. May kakayahang magdisiplina. Kaya mapaparangalan ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. So inseparable, no? Yung responsibilidad at karapatan. Hindi yun eh. Pag sinabing responsibilidad, may pananagutan ka dapat. At kung alam mong may pananagutan ka, igagalang mo ang mga otoridad na nasa taas mo. Igagalang mo ang mga otoridad na nasa taas mo. Lalo na alam mo na may kakayanan silang magparusa. So, magkasama yun eh. Pag-ibig at syempre yung respect. So, dyan ha. So, sa 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ayun. So, inano na ni Jesus, no? Inangkin, claim na ulit ni Jesus na siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yung kanyang salita, no? At syempre, pag sumampalataya sila sa salita ni Jesus, sumasampalataya din sila sa Diyos Ama, no? So, meron daw buhay na walang hanggan pag naniwala sila kay Jesus. At ano ba yung itinuturo ni Jesus? Sino ba yung itinuturo niya? Eh, yung Ama. Ipinakikilala niya ang Ama sa tao. Ano ba ang Diyos Ama? So, sabi niya doon, may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. So, kung ibabalik na naman ulit natin, i-atras lang natin ng konti doon sa 21, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Sabi dito sa verse 24, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. So, yun na yun. Hindi na siya hahatulan. Ayun, yung judgment na kay Jesus. Kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, i-reinforce lang yung binasa natin kanina. Na si Jesus talaga ang judge, no? At ang dinala niya talaga ay buhay. Eh sino yung mga nahahatulan? Yung mga nagre-reject. Dito, binasa natin, no? Sino ba yung mahahatulan? Yung hindi nakinig at hindi sumampalataya. Pero ang tanong doon, bukas na bukas yun eh. Di ba? Yung aral nandyan na eh. Hindi naman nakatago yung aral. So, bakit i-reject? So, talagang may problema, no? May problema yung tao. 'Di ba? Sabi doon, may buhay. Ang dinala ni Jesus talaga ay buhay. Actually, ang tao papunta talaga sa pagkapahamak. Kaya lang yun tayo nagkaroon ng buhay dahil nung dumating si Jesus, binigyan niya tayo ng kaligtasan. So, yun na yun, kaligtasan. Binigyan tayo. Eh, ano mangyayari kung i-reject mo pa yun, no? Yung kaligtasan. Halimbawa, nalulunod ka sa dagat, sobrang lunod mo na, biglang may naghagis ng salbabida. Tapos yung salbabida, sinipa mo. Hindi ka naman marunong lumangoy. Tapos yung salbabida, nasa tabi mo na eh. Sinipa mo pa. Well, siguro may kaibahan ng konti, no? Dahil ang tao, feeling niya, siya yung may-ari ng buhay niya, no? Pero yun yung pwedeng diyan na, yung kaligtasan, tinanggihan. Yung kaligtasan, tinanggihan, no? Siguro hindi. Tanggalin muna natin yung salbabida. Kasi parang ano yung salbabida, eh, no? Yung Titanic, yung nabutas yung Titanic, di ba? Oo. Meron nang nagsabi na dapat na silang umalis, pero may mga hindi naniwala.
Oo, lulubog ang Titanic. Sabi, paano lulubog to? Ang laki-laki nito. So, hindi nila alam yung danger, no? Siguro mas okay. Maniniwala nyo. Oo, ayaw nilang maniwala. Hindi, paano lulubog to? Ito ang pinakamatibay na, na barko. Di ba? So, yung iba, hindi naniwala. Yung mga naniwala, ayun, nag-agawan ng lifeboat, no? So, yun. Nire-reject mo ba yung ginawa ni Jesus? Yun yung tanong dyan. Okay. So, sa 25, baka tandaan ninyo, darating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino ang makinig sa kanya ay mabubuhay. O, ito na yun, di ba? Mas malinaw na ngayon na ito pala ay spiritual na buhay. Hindi pa siya doon sa physical na buhay. So, yung mensahe na dala-dala ko, ayan, sabi ng Panginoong Yesus, ay magbibigay sa inyo ng buhay. So, maliligtas kayo. Magkakaroon kayo ng relasyon sa Ama dahil sa mga salita na binabanggit ko sa inyo. Diba? Yan yung pinapakita talaga dyan eh. So, syempre, pagdating sa dulo niyan, kung naligtas ka spiritually, ano ba inaasahan natin? Maliligtas din tayo kahit yung katawan na to, papalitan ng bagong katawan. Mabubuhay din ang katawan sapagkat bagong katawan ang ibibigay sa atin. Glorified body ang tawag dyan. No? So, yan. So sa 26, sabi sa 26, kung paanong ang Ama mismo, okay, 26, dito na pala tayo doon tayo sa 26 na. Ayan. 24, yan, dito na tayo. So sabi sa 26, pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ang matinig ng anak at ang sinamang makinig sa kanya ay mabubuhay. So, ano yan? Salvation, kaligtasan. Mensahe ng ng gospel, no? Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. So, kung binigyan ng Diyos ang karapatan ng anak, silang dalawa yon, ano? May karapatan ang Ama na bumuhay, may karapatan ng anak na bumuhay. Ang mga binubuhay ng anak ay yung mga gustong buhayin ng Ama. So, hindi sila pwede ba na may buhayin si Jesus na ayaw buhayin ng Ama? Oh, wag yan. Siyempre hindi. Wag mo yang buhayin. Hindi. Sabi nga doon sa taas walang ginagawa ang anak na hindi muna kalooban ng Ama. So, grabe yan. So, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang umatol sapagkat siya ang anak ng tao. Ayun, no? So, yung anak ng tao na binabanggit dito ay actually malalim na aralin yan. Nasa kasi yan sa Lumang Tipan, sa aklat ni Daniel, no? So, ang anak ng tao, hindi siya talaga tao, kundi spiritual being siya na sobrang taas, no? Na kasama ng Diyos. Okay? So, sa susunod, pag-aaralan natin yung salitang to, anak ng tao, siguro sa next meeting natin, para mas maintindihan natin, no? 28, huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at sila'y babangon. Ayan, sa 28, no? Dito, bodily resurrection naman ang mas dito, no? Mas pinapakita. Sabi ito sa pagdating ng huling panahon. So hindi na ito tungkol sa kaligtasan ng na sumampalataya, spiritual. Ito physical na to. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating. Ayan, hindi pa ngayon. 'Di ba? Darating ang oras. Ibig sabihin, future. Maririnig ng mga patay, yan, mga namatay physically, ang kanyang tinig at sila'y babangon.
Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Okay. So bagamat lagi nating sinasabi yan na sabi niya ang kaligtasan hindi nakadikit sa gawa. Bakit dito sabi lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Bakit dito may kasama ng gawa? Ayan. Pwede nating tingnan yan ng ganito, no? Ano yung mabuting bagay? Di ba? Ano ba yung unang gawa na mabuti? Ayan. Ano ang unang-una? Yung initial act na mabuting gawa. Ang unang-unang mabuting gawa, parang mabuting desisyon, kung hindi man gawa yan, ay tanggapin yung mga salita ni Jesus. At pag tinanggap mo yon, ang ibig sabihin nun, pinaniwalaan mo yon. At kung pinaniwalaan mo yon, gagawin mo yon. Mabuti nga yun. Magiging mabuti kang ang tao nun. Dahil naniwala ka sa mabuting balita at mabuting mga aral na tinuro ni Kristo, ginawa mo yun. Gagawin mo yun dahil naniniwala ka doon. At dahil ikaw ay naniwala, sabi dito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At syempre, yung mga gumawa ng masama, sino ba yan? Syempre, yung nag-reject, tinanggihan, ang ini-offer na salvation ni Jesus, tinanggihan yung aral ni Jesus, syempre, magiging masama nga yun. Tinanggihan nila yung mabuting aral At sila yung mga paparusahan. Diba? Sila yung mapaparusahan. Kasi sa atin, ang paniniwala natin, hindi pwedeng maghiwalay. Okay? Hindi naman hiwalay ang pananampalataya sa gawa. Hindi naman hiwalay yun Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Dahil kung sinasabi natin, di ba? Anak ako ng Diyos. Anak ka pala ng Diyos di ibig sabihin, kung ano ang kalikasan ng Diyos, yun din ang kalikasan mo. Kung ano ang mga bagay na gusto ng Diyos, yun din ang gusto mo. Kung ano ang mga bagay na gustong gawin ng Diyos, yun din ang gusto mong gawin dahil anak ka ng Diyos at ginagaya mo si Jesus Christ. Di ba? So, hindi magkasalungat ang pananampalataya at gawa. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nagdadala sa tao na maging mabuti. At kung siya'y mabuti, dahil sa kanyang pananampalataya, ibabangon siya ng Diyos ni Kristo sa huling araw. At yung mga hindi gumawa ng mabuti, siyempre, hindi naman sila pwedeng mabuhay. Dahil tinanggihan at hindi nila sinunod ang gusto ng Diyos. So, consistent yan, So, kaya minsan magtatanong, ang kaligtasan ba libre? Oo, libre. Bakit may gawa? Natural, yun ang bunga ng gawa yun ang bunga ng kaligtasan Pwede man naman na naligtas tapos nagpatuloy sa kasamaan? Walang ganon. Walang ganon. No? Okay, so dito na tayo. Mga saksi para kay Jesus. Sabi niya dyan. Okay, so basahin natin to. Ito yung second part natin. Yan. Ayan, pabasa nga ako naman ito. 30 hanggang ano ba yung nasa baba natin dito. Ayan, pabasa tayo nito. Wala akong... Well, yes. 30. 30 hanggang 40. Hanggang 40. Pero may tuloy natin lang. Sige, mamaya tuloy natin. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Mahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko.
hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mm. Kung ako lamang ang magpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Mm. Ngunit may iba nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Mm. Si Juan ay parang naningas na ilaw, Mm. naningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Mm. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Mm. Ang mga gawang pinagagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. Mm. Ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig na ni nakita man ang kanyang anyo. Hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa sinugo niya. Mm. Sinasalit ninyo ang mga kasulatan na pag-aakalang doon ninyo matagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Mm. Ngunit ayaw naman inyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ayan. So, sunod. Ito yung sunod na ano. Ayan. Babasa tayo. Ngunit hindi ako maghahangad ng parangal ng tao. Mm. Subalit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Mm. Dapat po ako sa pangalan ng aking Ama. Subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Mm. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. Mm. Paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangad niyo ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos? Mm. Huwag ninyong iisipin na ako ang sasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang magkaharap ng paratang laban sa inyo. Mm. Kung talagang maniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin sapagkat simulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo maniniwala sa mga sinulat niya, kayo'y maniniwala sa mga sinasabi ko. Ayan. Paano kayo maniniwala sa Okay, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? So, tinuloy lang ng Panginoong Hesus, yung, niya dyan, ang kanyang pangangaral, So, okay, balikan natin to. Sabi niya, wala akong magagawa sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin. Dito makikita natin, inulit ni Jesus yung mga sinabi niya na sa taas. Yung kanyang lubusang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At dahil siya ay lubusang sumusunod sa Diyos, ang kanyang hatol ay magiging matuwid, Siyempre, kung ang kanyang hatol ay hatol ng Diyos, magiging matuwid ang hatol na 'yon, Kasi galing sa Ama din yung paghatol, Hindi naman hindi tao lang, So hindi lang tao kundi Diyos ang humahatol. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. So Diyos talaga yung humahatol. Si Jesus, yun ini-execute niya yung kalooban ng Ama. Kaya walang doon, parang tiyak yung hatol, Sabi niya diyan,
Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. So, ibig sabihin ng nagpapatotoo, parang sinasabi ni Jesus, hindi ko binubuhat yung sarili ko. May ibang nagbubuhat sa akin. Yan. minsan, di ba, yung isang tao, siya lang ang naniniwala sa sarili niya, at siya lang binubuhat niya yung sarili niya. Na parang wala naman kumakampi sa kanya eh. Siya lang yung nagyayabang tungkol sa sarili niya. Ang pinakamasarap maranasan, nakaupo ka, tapos may mga ibang tao na nagsasabi na magaling ka, mahusay ka, doon sa grupo na yon. Yun ang grabing makataba ng puso. Kunyari, magkakasama yung mga magkakaibigan. Tapos biglang may magpipento. Alam mo tong si yan. Kunyari itong kaibigan natin na to. Grabe, ang galing-galing nito. Pagka narinig mo yung gano'n na ikaw yung pinupuri at hindi ikaw mismo ang pumuri sa sarili mo, ibang klase yon. So dito si Jesus, sabi niya, may mga nagpapatotoo tungkol sa akin. Hindi ako yung nagsasabi na, kumbaga, paniwalaan niyo yung mga sinasabi ko. Hindi lang naman ako ang nagsasabi noon, no? May mga nagpapatotoo tungkol sa akin. So sino daw yung unang nagpapatotoo, no? So sabi niya doon ay si Juan. Ayun. Pero mamaya dito yan. Pero tuloy ko muna pala to. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Ano ba yung sinabi ni Juan doon sa mga tao? Sabi ni Juan, di ba? Hindi ako ang Kristo. Ayan. Ang Kristo ay yung susunod sa likuran ko, di ba? At mas dakila siya kaysa sa akin. Hindi nga ako karapat-dapat magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. So, ibig sabihin, si Juan ang nagpapatotoo. In-acknowledge ni Juan si Jesus. So, hindi lang si Jesus yung nagsabi kung sino siya, kundi may mga nagpapatotoo kung sino siya. Okay? So, ano pa yung nagpapatotoo tungkol kay Jesus? No? Bagamat sabi niya nga doon secondary lang to. 'Di ba? Kasi sabi niya dito, hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. O, parang sabi ni Jesus, hindi ko naman talaga kailangan yung patotoo ni Juan. Dahil kung tutuusin, kahit hindi si Juan magpatotoo, totoo na ako. Ayan, parang parang yung ginto, hindi kailangan na na may magsabi pa na ginto yan. Kung totoong ginto yan, kahit walang magsabi na ginto yan, ginto talaga yan. Pero syempre, may mga magpapatotoo doon sa ginto. Yung iba ay, agoro, yung, halimbawa, yung mismong, ang tawag natin dyan, alahero. Ayan. Sabi, ang ganda ng ginto na to. Talagang, Pero dito, sabi ni Jesus, hindi ko kailangan yung patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Bakit sila maliligtas? Dahil kung maniniwala sila sa patotoo ni Juan, syempre maliligtas sila. So parang sinasabi ni Jesus, paniwalaan nyo si Juan, maliligtas kayo. Okay? O hindi na lang ako. Si Juan na kinikilala nyo, paniwalaan nyo siya. At pag pinaniwalaan nyo siya, yung sinasabi niya tungkol sa akin, maliligtas kayo. Ayan. So sabi naman dito, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Ayan. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Oo, dahil si Juan nga, man of God din ito Sinugo din si Juan ng Diyos, kaya grabe din yung mga tao na naniwala kay Juan, Magsabihin, nakakita sila ng pag-asa, nakakita sila ng mabuting guro,
no? Nakakita sila ng tao na may talagang ipinapangaral ang salita ng Diyos, no? So yung mga tao natuwa sila kay Juan. Pero sabi ni Jesus, ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Okay, so maniwala kayo kay Juan dahil sinabi niya, ito ako. Pero may mas matindi pang patotoo na yung mga kiniklaim ko ay totoo. No? At ano daw yon? Ang mga gawang ipinagawa sa akin ng Ama, ang siya ko namang ginaganap. Ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. Okay? Ayun. So ano ba yung mga ginawa ni Jesus na to? Na sabi niya nagpapatotoo tungkol sa kanya na siya ay sinugo ng Ama. Eh ano ba yun? Di ba yun yung mga milagro na ginawa niya? Di ba yun yung mga miracles na ginawa ng Panginoon? Ano ba yung milagro na ginawa niya? Una, ginawa niyang alak yung tubig. Nagpagaling siya ng may sakit. Yung lalaki na may sakit na nandoon sa pool, 38 years, pinagaling ng Panginoon. Yung mga bagay na yon, yung mga ginawa ni Jesus na yon, patotoo yon na tunay nga na yung claim niya na siya ay galing sa Diyos, sugo ng Diyos, at magdadala siya ng kaligtasan sa tao. Yung mga yon ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Yung mga milagro na ginawa niya. So, di ba? Yun ang nagpapatotoo. So, hindi lang si Juan ang nagpatotoo, kundi yung mga milagro na ginawa niya, nagpatotoo din yon sa kanya. No? Anong sunod? No, sa 37, ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Tatlo na yung nagpapatotoo kay Jesus maliban sa kanyang sarili, di ba? Si Juan, ang mga milagro, at ang Ama. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Ngunit nanatili sa inyong mga puso ang kanyang mga salita. No? Ngunit kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo, hindi nanatili sa inyong mga puso ang kanyang salita. Sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa sinugo niya. No? So paano nagpatotoo ang Diyos Ama tungkol kay Jesus? Sa pamamagitan ng kasulatan, no? Yung written word of God. Kasi mamaya mababanggit niya dito sa baba si Moises. Sino ba si Moises? Si Moises lang naman ang nagsulat ng maraming bahagi ng lumang tipan. Siya yung ginamit ng Diyos para magsulat ng salita ng Diyos para sa mga Israelita. Yung salita ng Diyos, siya yung ginamit, no? So dito, inisa-isa na, no, ni Jesus yung mga nagpapatotoo, no? Pero sabi diyan, nagpatotoo ang kanyang mga milagro, nagpatotoo ang Ama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No, sa pamamagitan ng kasulatan, no? So tuloy natin. Sabi niya dito, sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Ito na 'yon. Pag binanggit ang kasulatan sa mga Hudyo, nasa isip nila niyan Diyos, syempre, at si Moises. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatang iyan ay nagpapatotoo tungkol sa akin. O yun. So yung Ama nagpatotoo kay Jesus. At paano daw yun? Dahil sa mga kasulatan na pinasulat ng Diyos sa kanyang mga propeta. No? At ang sabi niya dito,
Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So, ibig sabihin talagang hindi nila naintindihan. Hindi nila naintindihan na kaya merong kasulatan ay para patotohanan si Jesus. No? Hindi nila naintindihan yon. Nakita nila si Juan, pero hindi pa rin nila kinilala si Jesus, bagamat si Juan, ipinakilala si Jesus. Yung mga milagro na ginawa ni Jesus, tingin nila hindi pa rin sapat yon para kilalanin siya. So grabe na. So parang paano pa nila yan natatanggihan? Di ba? Paano pa nila nare-reject yon, no? 41, hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Ayan, sabi sa 41. Hindi kailangan ni Jesus ang approval ng tao. No? Subalit kilala ko kayo, alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Ayan, so ipinakita niya yung tunay na kalagayan ng mga nung kausap niya. Actually, yung mga kausap niya dito ay mga leader ng Hudyo. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Di ba? So hindi nila tinanggap si Jesus, bagamat siya pinadala ng Diyos. So anong sunod niyan? Kung, sabi ng Panginoong Yesus, kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. No? May mga Mesaya kasi, may mga nagkiklaim dati na Mesaya daw sila. Sila daw din yung pinadalang hari. Kaya lang malamang, siyempre alam natin na hindi sila totoo, no? Pero bakit kaya sila tinanggap? Bakit kaya gustong tanggapin? Siguro wala silang masyadong mga malalalim na claim na katulad ni Jesus, no? Paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos? Ayun. So isa sa mga dahilan kung bakit nila nire-reject si Jesus, no? Sabi doon, naghahangad sila ng papuri galing sa tao at hindi galing sa Diyos. No? Yung mga nagki-claim na Messiah, pinaniwalaan nila eh. Yung iba, no? Sabi. Pero si Jesus, nireject nila. So, yun nga. Dahil alam ng Panginoong Yesus kung ano yung tunay na nasa puso nila. So dito, no, naghahangad sila ng papuri ng tao at hindi ng papuring galing sa Diyos. 45, huwag ninyong isipin na ako ay magsasakda laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Okay, yung salitang si Moises, 'di ba si Moises tao 'yun eh. Pero ano ba yung magiging dahilan o basihan ng paghatol? Yung salita ni Moises. Ibig sabihin, hindi naman talaga din pala sila naniniwala sa mga sinulat ni Moises. Bagamat outwardly parang naniniwala sila kay Moises, pero hindi nila naiintindihan na si Moises, ang kanyang purpose, ang kanyang layunin ay ipakilala ang Mesiyas. Ipakilala sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat si Jesus. Yung pala yun. Kaya sabi diyan, si Moises ang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kasi yung mga sinulat ni Moises tungkol kay Jesus, nireject nila. Kaya sabi sa 46,
O, ano sabi sa 46? Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, Wala kayo. ano daw mangyayari? Kung naniniwala daw sila kay Moises, ano karugtong? Naniniwala din kayo sa akin. Sapagkat? Naniniwala din kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ayun. So, si Moises pala, yung mga sinulat niya ay patungkol kay Jesus. Kaya sabi doon ni Jesus sa mga kausap niya, hahatulan kayo ni Moises. Bakit? Paano yon? Yung sinulat niya kasi hindi nyo pinaniwalaan. Kasi yung sinulat ni Moises, tungkol yon sa akin. Ayan, di ba? Ngunit, kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? No, yun na yung panghuling ano niya, no? So, yung palang pagka, ito yung kinatawag natin na ano bang klase ng lente ang ginagamit natin pag no? Si Jesus, lahat ng nakasulat sa Lumang Tipan, nakasulat din yon tungkol sa tungkol kay Jesus. No, kailangan nating makita si Jesus doon sa Lumang Tipan. No. So dito sabi diyan sa Juan 5:19 to 47, pinakita dito talaga na si Jesus ay Diyos. No, yung kanyang yung kanyang kalapitan sa Ama, yung kakayanang humatol sa mga tao, yung kakayanang magbigay buhay sa mga tao. Wow. Hindi ba gawain ng Diyos 'yan? So si Jesus at ang Ama ay pareho ang ginagawa sapagkat pareho silang Diyos, no? Si Jesus ay nagbibigay buhay kung paano ang Ama ay nagbibigay buhay. Si Jesus ang hahatol pagdating ng panahon, hindi ang Ama. Sabi doon, pinagkatiwala sa akin ng Ama ang paghatol. Pero syempre, sabi nga natin, yung hatol ng Ama, yun din ang hatol ni Jesus. Si Jesus ang katuparan ng kasulatan sapagkat siya ay isinulat ni Moises, di ba? Sabi si Moises, yung kanyang mga sinulat ay tungkol sa akin. So lahat ng to tinuturo tayo na na manampalataya kay Jesus. Manampalataya kay Jesus sapagkat siya ang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang tumanggi sa kanya ay mapapahamak. Si Jesus ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yon ay kapangyarihang magligtas. At kung tatanggihan ng tao yung kaligtasan, may kapangyarihan din ang Panginoong Yesus na humatol. Siyempre, tinireject mo Ano ba yung kabaliktaran ng kaligtasan? Pagkapahamak. So, ang mga tumatanggi sa Panginoong Yesus, hindi nila matatanggap yung kaligtasan na inoffer niya. Yung kaligtasan na binayaran niya ng kanyang dugo. Gusto ni Jesus na maligtas ang lahat ng tao, pero maraming tao i-reject talaga yon. So ito yung pinapakita dito. May mga tao na i-reject talaga yung tagapagligtas. At salamat sa Panginoon sapagkat nung tayo'y tinawag niya, binuksan niya ang ating puso, binuksan niya ang ating isip na makaunawa. At ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Salamat sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa atin. Salamat na kahit tayo, sabi doon, mga patay sa kasalanan, ay binuhay tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sige, let's pray. Ipagpasalamat natin sa Panginoon ang kanyang pagliligtas sa atin. Hallelujah. Panginoon, kayo po ang Diyos na tagapagligtas. Hindi lamang po kayo Diyos na lumikha, kundi kahit na po yung nilikha ninyo ay lumayo sa inyo, Panginoon,
inabot nyo pa rin po kami. Nung kami mga makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa amin. Salamat po sapagkat kinatagpo nyo kami, Panginoon. Binuksan nyo ang aming isip sa ginawa na to ng Panginoong Yesus para sa amin. Kami po ngayon ay mga bagong nilalang. Kami po ngayon ay sabi po, mga tao na meron ng buhay. Mga tao na mula sa kamatayan ay binuhay po ninyo. Binuhay po ninyo ang aming espiritu. Binuhay po ninyo ang aming kaluluwa, Panginoon. At Lord, salamat po sapagkat alam namin na pagdating ng panahon, maging ang aming katawan na may kasiraan ngayon ay bubuhayin yung muli sa katawan na wala ng kasiraan. Panginoon, magkakaroon po ng glorified body ang mga sumampalataya sa inyo. Magkakaroon ng katawan na katulad ng katawan ng aming Panginoong Yesus. Yung resurrected body ng Panginoon. Ganong uri ng katawan ang aming tatamuhin pagdating ng panahon. Salamat po sa katiyakan na yan, O Diyos. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan, O Diyos. Hallelujah. Lord, ang mga bagay sa lupa ay lilipas, pero Lord, ang mga bagay na may kaugnayan sa inyo, may kaugnayan sa inyo, mananatili magpakailanman, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat din po sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon. Salamat sa kanilang mga trabaho. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal sa buhay na nagninegosyo, mga mahal namin sa buhay na nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Bless them, Panginoon. Salamat po sapagkat kasama nila kayo. Hallelujah. Lord, ang aking kapatid na nasa Japan, bless him in Jesus' name. The Lord, alam ko na malamig po doon, mahirap, dahil yung klima po ay medyo mahirap. Pero Lord, salamat po sa kalusugan na binigay mo sa kanya at patuloy niyo po nawa na ibigay sa kanya ang malakas, matibay na pangangatawan, Panginoon. At Lord, matalinong kaisipan. Lord, salamat po. Muli po, Ama, ang lahat po ng aming pinag-aralan nawa aming maisabuhay. Gusto naming maging katulad ng aming Panginoong Yesus. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan. So, mahaba-haba yung ating mahaba yung ating ngayon, pero natapos natin. Okay, so mahigit isang oras. Ayan, no? Mahigit isang oras lang naman. 1 hour 15 minutes. Ayan. Oo. Pero sa susunod, saan na ba tayo? Basta yung kasunod na niyan ang natin. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aaral sa aklat ni Juan. Okay. So, kung may mga, may mga prayer request ka, pwede mong ipadala din sa atin. May panalangin. Kung may mga gusto kang, ipanalangin. So, bukas lang, text lang, PMOA. 1 p.m. Okay, sige. So, God bless. Alam ko gabi na. So, 10:15 na dyan. 10:46 pala, sorry. Ayan. So, time to rest. Ayan. So, God bless. Salamat. Salamat sa time. Salamat sa time na to. God bless you. Thank you so much. God bless.